Praise the Lord, to God be the glory. Muli sa mga pagkakataong ito ay ating bubulayin ang salita ng Diyos patungkol sa fourth watch. Ang fourth watch sa Tagalog ito ay ikaapat na panahon o ikaapat na pagbabantay. Hindi po ibig sabihin yan apat na relo. Mali po ang ating pagkaunawa sa ganyang katwiran. Hindi po apat na relo. Ang fourth watch, ikaapat na panahon o ikaapat na pagpupuyat o ikaapat na pagbabantay. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya, meron bang fourth watch sa Biblia? Meron po. Mateo 14 verse 25. Praise the Lord. Kaya tayo ay, we belong the Church of Christ. Fourth watch. Pag sinabing fourth watch, huling oras, huling panahon, o tinatawag din yan na last generation. Yan ang ibig sabihin ng fourth watch. O tinatawag din yan na huling oras. Praise the Lord. Pag sinabing fourth watch, meaning end time. The end of the last days. Ano ang matibay na proof na tayo ngayon ay nasa panahon na ng fourth watch? Dahil yung sarado na aklat, isinarado ng Diyos, itinago ng Diyos from the time of the Old Testament, from the time of the apostolic period, itinago ito. Yung lihim na ito, yung hiwaga na ito. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa Romans chapter 16 verse 25 to 26. Inilihim yun na mahabang panahon. Pero sabi, ipinahayag na ngayon. Kaya ito na ang panahon ng end time. Ito na ang panahon ng fourth watch. Dahil yung sarado ay pawang binuksan ng Diyos. Praise the Lord. Isinarado sa panahon ng mga propeta kaila Daniel, meaning hindi ipinaunawa ng Diyos sa mga propeta ang hiwaga na ito. Hindi ipinaunawa ng Diyos sa panahon ng 12 mga apostol ang hiwaga na ito. Itinago nga eh. Pero ngayon, binuksan na ng Diyos. Paano binuksan? Ipinahayag ng Diyos. Kanino? Sa kanyang banal na apostol at propeta sa ating panahon. Ang tawag sa kanya ni Kristo, siya ang mabuting puno ng sambahayan. He is the good man of the house. Kaya ang good man of the house ay si Apostol Arsenio Periol. Siya ang apostol sa panahon ng fourth watch. Siya ang apostol sa end time. He is the apostle and the last hour. He is the apostle and the end time. The last generation. Praise the Lord. Bakit po? Dahil yung hiwaga, yung nasasaradong hiwaga, itinago sa mahabang panahon, ay inireveal, ipinahayag ng Diyos sa Kanya. Praise the Lord. Pansinin nyo, hindi nga alam ng mga naunang propeta yan eh. Hindi nga alam ng mga naunang apostol eh. Lalo na ang mga leader at pinuno
ng mga religion sa ating panahon. Praise the Lord. Kaya pag merong fourth watch, ibig sabihin, merong first watch o unang panahon, unang pagpupuyat. Kaya ang unang pagpupuyat, ito ay sa church history ay tinatawag yan na apostolic period. Yan ay panahon ng first watch o first century. Sa talinghaga, yan ay tumutuko yan sa hapon. Yan ay hapon. Luke chapter 12 verse 38. Hapon yan, mga kaibigan. Sa world history, yan ay ancient. That is the ancient time. Makalumang panahon. Panahon noon, wala pang television, wala pang radyo, wala pang mga barko. Masyadong ancient. Kaya ang mga apostol noon, ang mga preaching nila noon, mano-mano. Pero kahit mano-mano, marami din sila naligtas. Libo-libo rin ang naliligtas sa kanilang mga preaching nung early Christianity. Ang second watch o ikalawang panahong Kristiyano, yun ay panahon na second watch, sa talinghaga po yan ay hating gabi. Panahon ng dark ages. Kaya ang second watch ay panahong madilim yan. Panahon ng Roman Empire. Madilim na panahon. Ang mga Kristiyano pinagtutugis, pinagpapatay, pinagsusunog. Kaya sa madilim na panahon, grabe ang paghihirap ng mga Kristiyano. Grabe ang persecution. Sinusunog, pinapatay. Sila ay sumasamba sa mga kuweba. Tumatakas sila sa mga kabundukan dahil hinahabol sila. Yan ang panahon ng papacy. Dark ages. Hating gabi yan, mga kaibigan. Second watch. Ang ikatlong panahong Kristiyano, yan, sa panahon ng Reformation. Kaya may mga reformador. Ang tawag dyan, third watch, ikatlong panahon. Panahon ng mga reformador yan. Nila Martin Luther, nila John Huss, nila John Calvin. Mga nagreforma sila. Kumbaga sa kanyan ay Renaissance, nagbubukang liwayway na. Unti-unting nagliliwanag na. Kaya sa dakong madilim, nagliwanag. Hindi matiis nila Martin Luther, nila John Calvin, na hindi buksan ang kasulatan at ipaunawa sa buong Europa at Amerika na ang kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng endologensya, kundi ang kaligtasan ng tao sa pamagitan ng pagsampalataya kay Kristo by faith and Christ. Ayon sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 8. Diba sabi, sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya hindi endologensya ang kaligtasan sa pagbabayad ng pera, pagpadasal, kundi ang kaligtasan by faith and Christ. Yan itinuro yan nila Martin Luther. Salvation by grace of Christ. Believe Jesus
Christ. Kaya sa panahon ng third watch, ang mga Protestant ay very revival din sila, makapangyarihan sila. Ginawa din nila ang mga public preaching, pangaral sa mga pamilihang bayan, mga street corner evangelism, praise the Lord, sa mga palengke. Naging powerful din sila. Ginamit din sila. Kaya yun ang panahon ng third watch, ikatlong panahong Kristiyano. Kung dumating si Kristo sa panahon nila, mapalad sila. Pero hindi dumating si Kristo sa panahon ng third watch. Hindi siya dumating sa panahon ng second watch. Hindi rin siya dumating sa panahon ng first watch. Bagamat personal sila talaga ang kausap ng Panginoon na sabi niya, pupunta ako sa Ama para ipaghanda ko kayo ng kalalagyan. At kung ako'y naroon na, babalikan ko kayo. Pero namatay na silang lahat, nangatulog na silang lahat. Hindi naganap sa kanila ang pangako ng second coming of Jesus Christ. Dahil ang pagbabalik ni Kristo, ang second coming of Christ ay magaganap sa panahon ng fourth watch. Kaya itong ating panahon, this is the fourth watch time. Ito ang panahon ng pagbabalik ni Kristo. Wala nang ibang panahon pa, mga kaibigan. Wala nang fifth watch. Mula Genesis hanggang Revelation, wala tayong mababasang fifth watch. Hanggang fourth watch lamang, ikaapat lamang na panahon. Kaya ito na ang panahon ng end time. Ito na ang huling oras. Pansin ninyo, natutupad na ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Sa Mateo 24, talatang 3, hanggang sumusunod na talata, lahat ng mga tanda na yan, nangyayari na sa ating panahon at patuloy na nangyayari. Pero alam nyo, ang dakilang tanda na hindi pa ulit-ulit na yang ang Diyos ay naghalal ng panibagong propeta. He is the apostle of Jesus Christ na ang tawag sa kanya ng Panginoong Jesucristo. Siya ang good man of the house. Kaya madaling makilala ang good man of the house. Bakit? Yung great mystery of the second coming of Christ ay inirevealed sa kanya. Kaya tayo ay Iglesia ni Cristo sa fourth watch. Iglesia ni Kristong nagpupuyat. Iglesia ni Kristong handa sa muling pagbabalik ni Kristo. Praise the Lord, mapalad tayo. Bakit? Nasa iglesia tayo na siyang babalikan ni Kristo. Ito ang iglesyang itinalaga sa kasakdalan. Kaya ngayon ay lalong pinabilis ang paglago ng iglesia ng Panginoon. Lalong pinapabilis ang paglago, ang pagtipon ng mga tupa para ihanda ang iglesia and the second coming of Christ. Praise the Lord. Kaya tayo mga tatak, fourth watcher, meron tayong malalim, malawak, mataas na kamalayan na tayo ang tunay na iglesia ni Kristo, na kukunin ni Kristo, aagawin ni Kristo. Praise the Lord. Before the rapture of the church. Ito ang tinatawag na glorious church, perfect church. Sakdal ang gawang paglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord. Kaya iyan po ang ibig sabihin ng fourth watch. Mga kaibigan, purihin ang Panginoon. Nakita natin sa talinghaga yan, ito ay umaga.
Umaga na, ibig sabihin, panahon na ng pagising. Pansinin nyo, isipin mo, sumisikat ang araw, umaga na. Tulog pa tayo. Pag nasikatan ka ng araw, masakit ang pakiramdam sa iyong katawan. Maganda yang, bago pa sumikat ang araw, gising ka na, nakapag-pray ka na, nakapag-devotion ka na. Yan ang fourth watch. Diba? Gising, may kamalayan, nagpupuyat. Bakit? Darating nga ang Panginoon Darating ang Kristo sa ating panahon. This is the end time. This is the time of the coming of Christ. Praise the Lord. Hindi na ito panahon ng pagtulog. Hindi na ito panahon ng palimpot-limpot. Ito ay panahon para tayo manumbalik, magbalik loob, maglingkod sa Diyos na may kasinsiruhan, may katapatan. Bakit? Fourth watch. Yan mga minamahal, mga kaibigan, mga viewers, ang ibig sabihin ng fourth watch. Naway sa mensaheng ito ay meron po kayong natutunan at magdala sa atin upang sa panahon ng pagbabalik ni Kristo, kasama tayo sa mga mararapture, kasama tayo sa iglesyang nagpupuyat, tatak, fourth watcher. Paano makapaghanda tayo? Yamang si Kristo'y darating na sa ating panahon. Number 1, believe the true gospel of Jesus Christ. Number 2, tayo ay magsisi sa ating kasalanan. Praise the Lord. Number 3, believe His prophet, the good man of the house. Dala niya ang mensahe ng pagpupuyat. Purihin ang Panginoon. Muli, isang mapagpalang hapon sa bawat isa. To God be the glory.